Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Once again, hallelujah. Hallelujah. When I say hallelujah, you say praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bigyan natin na malakas na clap o tingin ng Panginoon. As a sign that the Lord has His throne in our hearts. Come on, a big applause for all the blessings that He bestowed upon us. Hallelujah. Oh Lord God, we are so blessed and thankful to you. Because once again, oh God, your children are here. You brought us here together, oh God, as your family, to proclaim your goodness, to proclaim your love and your care for each and every one of us, oh Lord. We are here to listen to your words. We're here to praise you. We're here to receive the abundant blessing that you prepared for us, oh Lord. Lord, we're asking you right now to cleanse our hearts and our minds, O Lord. To cleanse us, O Lord, so that we will become worthy to receive everything, every blessings, O God, that you prepared for each and every one of us, O Lord. And as we gather here today, O Lord, may the meditation of our mouth, O God, be acceptable to you, God. Salamat po na marami, O God, because despite of all the problems that we have in our family, oh God, maybe in our works, in our health, oh God, despite of all the trials, oh God, that we encountered this past few weeks, oh God, binigyan mo kami ng chance. You've given us this chance for each and every one of us, oh Lord, to come and offer ourselves as a living sacrifice. Lord, we are asking you to be with us, oh Lord. And may we give our undivided attention to you, O God, because you are worthy, oh Jesus. You're worthy of our praise. You're worthy of our worship. And so today, O God, we will give you our praise. We will worship you and magnify you alone, O God, because you are the one who is worthy of everything. In the name of Jesus. Amen. 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 Sa kalagitnaan natin, wala tayong mga itataas, kundi ang pangalan nino. Pangalan po nino. Everybody say Jesus! Jesus! Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. I-share ko lang po sa inyo yung verse na binasa ko po kaninang umaga, pagkagising ko po. Ito po siya. Psalms 63 verses 3 to 4. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. So let us come before our God with a heart of gratitude and praise. And let us recognize His goodness, His eternal and unwavering love for us, and His enduring faithfulness in our lives. Dinala po tayo dito ng Panginoon. Isa na pong pagpapala yun. Gumising tayo sa umaga na ito na nakapag-almusal tayo, nakapag-prepare tayo going to church, nakagaling tayo dito sa church ng safe. It's a big blessing na po. How much more pa po yung mga blessing na patuloy na ibubuo sa atin ng Panginoon dahil ngayong araw po, bibigyan natin ng pinakamataas na papuri at pagsamba ang ating Panginoon. Alam mo pa bumubuhos ng pag-ulan at alam mo ibubuhos rin ng pagpapala at paggabay na magmumula sa ating Panginoon. Samahan po kami ng tasting as we sing and dance for our Lord. At habang umawit po tayo, atin pong batingin at samayan ng ating mga kapatid.
hindi tayo mapapagod na gawin ito everyday kasi ang Panginoon natin, napaka-faithful sa atin araw-araw. Dami natin naman po salamat. Marami tayong mga numerous gifts na tatanggap para sa ating Panginoon. And this time, ibabalik natin lahat ng mapuwit pasamba sa ating Panginoon. There comes
salamat po Panginoon sa pagpapakita sa amin kung paano magmahal, Lord, dahil po na po kami minahal. Maraming salamat sa patuloy mong pagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan namin. Dahil hindi namin deserve yung pagpapatawad mo still, Panginoon. Paulit-ulit mo kami pinatan, paulit-ulit mo kami pinatan, Panginoon. At patuloy mo po ang pagpapatawad sa amin ng iyong mayamang pagpapala, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, puso at isipan namin ay inaalay namin sa iyo, Panginoon. Naway ang mga gagamitin mo, Panginoon, sa araw na ito para magsilbing at pagkatid ng iyong mensahe, Panginoon, ay bless mo po, Panginoon. Lahat po sana naman ay kinig, Panginoon, ay may apply po ito sa aming mga buhay, Panginoon, at makatulong po ito sa aming araw-araw na paglakad na kasama ka, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Lahat po ng ito ay iniiwan namin sa pagkis sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo pong muli ay dadako sa ating banal na hapunan. At bago po tayo makibahagi, nihiling ko po na ang bawat isa ay magkaroon ng personal na paglapit sa Diyos. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay binigyan niyo ng lakas, Panginoon, ng buhay, upang kami po, Panginoon, ay patuloy na maglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat sa pagkakataon nito, Panginoon, na kami po ay ulit makikibahagi, Panginoon, sa simbolo, Panginoon, ng katawan at dugo ng Panginoon sa Kristo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil may pagkatataon kami na alalahanin kung paano mo inibig ang bawat isa sa aming Panginoon. Lord, sinabi mo po sa inyong salita na bago kami tumanggap ng mga simbolo na ito, ay siya sa atin namin ang aming mga sarili, Panginoon. Lord, alam po namin na kami po ay laging nagkakasala sa inyo, Panginoon. Kami po ay may mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran. Linisin niyo po kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa pang-ikalahagi, Panginoon, mga simbolo na ito, Panginoon. Binabalik po namin sa inyo, Panginoon, papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ito po ang sinasabi sa unang Korinto chapter 11, verse 23 hanggang sa sumusunod. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin itong tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinangangayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagkarito. Tanggapin po natin, mga kapatid. Ang pagpapala po ang pagkabasa ng mga salita. Okay, amen po mga kapatid. God is good. And all the time, God is good. So, isa po mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Hindi po, pumalakpak po lahat ng mga pinagpalang ng Diyos sa araw na ito. Amen. So, lahat po kayo pinagpalak. Kaya yung nakikita kong araw nyo sa araw na ito, no?
hindi gaano mainit, tapos hindi rin gaano malamig. Sakto lang po. Nung nakarang araw, sobrang init, but then, tingnan nyo naman talagang blessings ng Panginoon sa atin, no? When it comes kapag nagtitipon-tipon tayo, nakita niya na medyo nanginitan tayo, kaya may pinulan niya ng konti. Amen. Ngayon po, darako na po tayo sa ating pong pagbibigay. Mga kapatid, may tanong lang po ako. Na-curious na po ba kayo o natanong nyo na po sa sarili nyo? Para saan ba yung kayamanan na ibinigay sa inyo ng Panginoon? Natanong nyo na po ba? Kung maliit man yan o malaki, natanong nyo na po ba? Amen. Kung may isa po dito, amen. Anyway mga kapatid, no, tingnan po natin dito sa verse na to. Kung bakit, ano ba talaga ang purpose ng Panginoon? O ano ba talaga yung intention ng Diyos sa pagbigay po sa atin ng kayamanan? So dito po sa Lucas 16:9, so babasahin ko po sa Tagalog. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pagkikipagkaibigan ang kayamanin ninyo sa mundong ito, para kapag naubos man ito, ay tatanggapin naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. So, makikita natin dito mga kapatid, no, yung sinabi ng Panginoon. Sabi po dito, gamitin po natin yung mundo, ay yung kayamanan natin o worldly wealth po natin sa for what mga kapatid, sa pakikipagkaibigan. So, ano po bang ibig sabihin nito sa atin? So, hopefully, let's go back doon sa ating mission and vision ng church po natin. Tandaan niyo po ba? Amen. Sana po yung mission and vision ng church po natin is hindi lang dito sa church. Dapat maging personal po sa atin to. Para matupad din natin yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Anyway, mga kapatid, no, ang sole purpose o intention ng Panginoon, bakit po tayo binibigyan ng kayamanan natin o patuloy po tayong pinagpapala is for what po mga kapatid? Is to make a positive change. Positive change sa mundo or medyo malaki na yung mundo. Dito lang po sa San Pedro o sa community na kinabibilangan nyo. Sapagkat mga kapatid, gusto din ng Diyos na i-harness po natin yung power ng ating kayamanan para sa Kanyang kingdom. Because God wants His kingdom to move forward through that wealth na meron kayo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen. So mga kapatid, this is a reminder sa ating lahat. So this one is individual reminder po na dapat ang kayamanan po natin is gagamitin po natin to for a change. A change that will move forward po yung kingdom ng Panginoon. Yung po yung, I think, nakikita ko yung sole purpose at intention ng Panginoon kung bakit po each and every one of you is pinagpapala ng Panginoon. Amen? Amen. Ang mahina po yan. Anyway mga kapatid, no, let's pray po at tayo yung magbigay pasasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming po salamat po Panginoon sa araw na to. Unang-una po Panginoon, salamat po Panginoon sa gift of life po Panginoon na ibinigay niyo po, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa reminders, Panginoon, napakagandang reminders na ibinigay niyo po sa amin sa araw na po, Lord God. So, on how we, Lord God, gamitin po, Panginoon, yung inyong pong kayamanan na ibinigay po sa amin. Lord, give us, Lord God, wisdom, Panginoon, na ang lahat po, Lord God, na ibinigay niyo sa amin, Lord God, is magamit po at align po, Panginoon, sa divine will po niyo, Panginoon. Lord, I ask, Panginoon, everyone, Lord God, sa kanila po mga trabaho o anumang po mga negosyo po nila, Panginoon. I pray, Lord God, na pagpalain niyo po sila, Panginoon, at ibigay niyo po sa kanila, Panginoon, ang lahat, Lord God, ng kanila po pangailangan. Maraming po salamat, Panginoon. Accept our offering, Panginoon, upang ang offer na ito, Panginoon, is will make, Lord God, your kingdom forward, Panginoon, dito po sa San Pedro, Lord God. Panginoon, ito po ang aming dalangin at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. I'm forgiven. Because you were forsaken, I'm accepted.
celebration, ano po, every Sunday tayo po magkakasama para magpuri sa Panginoon, mag-aral ng kanyang salita. And I hope dala niyo po yung kanyang salita. Amen? Amen po. You and your Bible. Sino po dito ang gusto na magkaroon ng maunlad, successful na buhay? Taas ang kamay po. Palakpakan natin ang Panginoon. Tanong po. Okay, John 10:10. Puntahan muna natin yung tayo. John 10:10. Ano po ang sabi dyan sa John 10:10?
Sige nga po, buksan po natin or basahin natin. Andito po sa screen. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Alam natin kung sino yung thief. Sino yan? Si Satan. I have come. Sino yon? Si Jesus. That they may have life. Anong klaseng life? Sabi dyan, and have it to the full. Tignan po natin sa ibang version, Brad. May NLT ba? Or ano? Other version of Bible. Sa Tagalog, ang pagkakasabi po dyan, ano ho? Ay, NLT muna, bago yung Tagalog. Sabi po dyan, the thief's purpose is to steal, kill, and destroy. Hindi naman nagbago. Diba? Pero dito po, mas in-specify po ng NLT kung ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay mo bilang isang mananampalataya. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Sino po rito ang gusto rich siya? Hindi magtaas, mananatiling poor. Rich! Praise the Lord! Okay. Next! Pwede kasing rich ka, pero hindi ka satisfied. Tama? Tama? Pwede ang tao mayaman, pero walang satisfaction. Ngayon, ang sabi rito ni Lord, bibigyan ka ng isang buhay na sagana at kasiya-siya. Okay? Rich and satisfying life. Sino naman po dito ang gusto ng satisfying life? Ayan. Praise the Lord. Tanong, kayo po ba ay rich na ngayon? Taas ang kamay ng rich. Okay. Sino rito magsasabing meron siyang satisfying life? Okay. Punta tayo doon sa next verse po natin. Okay, next verse po natin. After nitong John 10:10. Matthew 6:33. Ano sabi po dyan? Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Everything you need. Sino po dito may mga pangangailangan? Okay. Tanong. Yung bang everything you need ay nasa inyo na? Okay. Next. Punta na po tayo sa ating main verse para makita po natin kung anong ugat ng problema. Bakit ba parang wala naman yata tayo, Pastor, rich and satisfying life? Bakit kaya, Pastor, parang hindi ko naman nakukuha yung lahat na sinasabi ng Diyos na idaragdag sa akin? Joshua chapter 1 verse 8. Puntahan po natin itong verse natin na ito. Ito po kasi ang sikreto eh. Babalik tayo rito. Ibig sabihin po, pag hindi ka nagkakaroon ng rich and satisfying life, pag hindi mo natupad yung everything shall be added unto you, may problema ka. Saan? Dito, sa simulang ito. Ano po yung sinabi dito? Okay, basahin po natin. Study this book of instruction continually. Continually. Hindi lang po pang isang taon ang pag-aaral ng Bible. It is continually. And then sabi po dyan, basa po, meditate on it day and night. Ano na po? Pag-aralan daw po ito, tuloy-tuloy, i-meditate daw po ito, araw at gabi, and ano po kasunod? So you will be sure to obey everything written in it. Anong result? Only then, sa Tagalog, sakalang. Okay? Sakalang daw po ano? You will prosper and succeed in all you do. Sino po rito ang gusto? Prosperous life. Successful life. Praise the Lord. Noon pa man, gusto na po yan ng Diyos sa inyo. Amen? Noon pa. Panahon pa ni Joshua, nasa isip na po ng Diyos, gusto niya ang lahat ng anak
ng Diyos. Naniniwala ka bang anak ka ng Diyos? Siyempre, pag hindi ka anak ng Diyos, doon ka sa kabila. Anak ka ng kabila, di ba? Anak ka ba ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos sa anak niya? Magkaroon ng prosperous life or successful life. Ano ang gusto po ng Diyos? That everything shall be added unto you. Ano po ang gusto ng Diyos? That you will have rich and satisfying life. The question is, Pastor, yan pala ang gusto ng Diyos. Bakit hindi mangyari sa akin yan? Balik ka doon sa una. Balik ka doon sa una. Ano ba yung unang instruction ng Diyos dito? Unang-una, sabi po natin, daily study the Bible. That's number 1. Tanong, nag-aaral po ba kayo ng Bible araw-araw? Nanonood po ba kayo? O nagpe-Facebook po ba kayo araw-araw? Oh, kita nyo na, hindi doon pa lang may conflict na. Evaluate nyo, evaluate. Basic lang to mga kapatid. I know this is basic. And sometimes doon tayo nagkakaproblema sa basic. Nagtatanong ka kung bakit ang buhay mo hanggang ngayon mahirap. Nagtatanong ka kung bakit hanggang ngayon kapus na kapus ka. Kung bakit ang tagal mo na nagsisikap sa trabaho pero walang nangyayari. Nagninegosyo ka pero parang nalalagay sa bulsang butas. Na parang kang naho-hold up, parang kang nawawalan. Nagtataka ka kung bakit yung parang kinita mo sa isang iglap ay biglang nawala. Wala doon ang problema sa management. Ang problema ay hindi mo siya matutunan, mula doon sa Biblia kung paano mo siya gagamitin or i-manage. Paano mo yung matututunan kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? So, ang sekreto pong itinuturo sa atin ng Diyos, if you want to be successful in life, unahin mo ang Biblia. Pag-aralan at pahalagahan ang kanyang salita. Daily study the Bible. Wala pong nakalagay po dito that you need to have a daily Facebook or a daily social media or daily television or daily YouTube or daily kung ano man po. Ang sabi po rito, you have to study the Word of God daily. Bakit po? Hindi mo makikita ang plano ng Diyos sa mga pagpapalang binibigay niya sa iyo kung hindi mo pinag-aaralan ng Biblia. Pangalawa, hindi ka magiging mabuting katiwala kung basta i-release ng Diyos sa iyo, pero hindi ka guided sa kanyang salita. Kaya may mga magulang na kung minsan yung allowance na yung ibibigay nila o ipamamana nila sa anak nila, hindi maibigay. Bakit? Hindi nila makita doon sa anak nila na karapat-dapat. Bakit? Hindi nakikinig. Same is true with our God. Sometimes, ang Diyos, ready namang i-bless ka Alam mo ba, kung mahirap sa iyo na hindi ka bine-bless, mas mahirap sa Diyos na hindi niya ma-release yung blessing niya. Alam mo kung ba't hindi niya ma-release yung blessing niya? Dahil hindi ka pa prepared. Bakit hindi ka prepared? Kasi nga hindi ka nag-aaral ng Biblia. Mas madalas ka pang manood ng TV, mas madalas pa tayo mag-Facebook, mas madalas pa tayo sa social media, kaysa tayo po ay magbasa ng Biblia. Mas magaling pa tayo sa TikTok, mas magaling pa tayo sa Instagram o kung ano-ano pa, pero ang Biblia hindi man lang po natin mabuklat at pag-aralan. Mga kapatid, the Bible is God's instruction for our lives. Dito mo makikita yung instruction ng Diyos. Ang problema, kung hindi mo nga ito pinag-aaralan, paano malalaman yung instruction ng Lord? Di ba? Hindi lang po yan, mga kapatid. The Bible is our manual for life. Pag sinabing manual, ito po yung guide po natin, ito yung magtuturo sa atin paano tayo mabubuhay. Binabalikan ko lang po yung pinag-aaralan na nakaraan. And also, the Bible must not depart from our mouth. Hindi lang po ito pinag-aaralan, dapat to hindi nahiwalay sa labi. We have to keep the Bible or keep the Bible in our mouth and you must regularly study it. Pag-aaralan natin ito. Kaya nga po, this coming June, I want to encourage the church, all of us will go back to our main goal of reading the Bible every year. In 1 year, we will read the Bible. In 1 year, magkakaroon tayo ng ating mga personal devotion, journal,
Mamomonitor po natin kung sino ang nagjo-journal, sino nagbabasa ng Bible, sino ang hindi nagbabasa. Tutulungan natin kung paano gagawin. Bakit po? Kasi kung ang sekreto pala ng pag-unlad ay nasa pagbabasa ng Biblia, bumalik tayo sa utos ng Diyos, pag-aralan natin ang Biblia. Huwag ka na mag-isip ng ibang paraan. Sundin mo lang yung paraan ng Diyos. Tanong, ang paraan po ba ng Diyos effective o hindi? Sinusunod ba natin? Doon tayo may problema eh. Alam naman natin effective yung salita ng Diyos. Ang problema, ayaw naman natin sundin. Pero gusto po natin unlad, amen? Hindi pwedeng uunlad pero ayaw mo sumunod. Kailangan sumunod. Ano po yung unang dapat sundin? Study the Bible daily. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-aral ka ng Bible, kapatid. Ayan. Palakpakan natin yung katabi po natin. Huwag puro social media. Di ba? Huwag puro TikTok. Di ba? Huwag puro games. Nilalaro na kayo ng demonyo, tuwan-tuwa pa kayo. Akala nyo naman, nalago ang pananampalataya nyo dyan. Tandaan nyo po, pag ang isang bagay, hindi nakakalago ng pananampalataya, tigilan mo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, tigilan mo yan. Yan. Hindi nakakalago eh. Di ba? Meron ba lumago ang pananampalataya na gaganyan sa ano? Ha? Oh, kumusta ka kapatid? Lumago ang pananampalataya. Paano? Nagaganto mo. Tapos pinost ko, ang daming likes. Ganun ba yun? Hindi. Meron ba lumago ang pananampalataya na kill the Lord! Kill the Lord! Wala nga! Lahat po ng gumagawa niyan mga kapatid, noon pa hanggang ngayon, hindi na lumago ang pananampalataya. Kaya nga po, ito nalulungkot ako, no? Maraming Kristiyano ang walang disiplina. Bakit? Kasi maraming Kristiyano ang hindi nagbabasa ng Biblia. Ito kahit po sa, I hope yung mga elders natin, praise and worship team, ay nagbabasa lagi ng Biblia ito mga to. Kasi mahirap naman kung tayo mga leaders mismo, gusto natin susunod yung mga members, pero tayo pala mismo, wala palang ganun. Diba? Dapat tayo ang pinakadisiplinado. Alam niyo sa church, kung sino ang pinakawalang disiplina na obserbahan ko, alam niyo kung sino? Yung grupo na walang disiplina, praise and worship team. Pinakawalang disiplina. Tapos sila pa naman yung tinitignan. Buti lang dito sa atin, mga disiplinado dito yung praise and worship team natin eh. Ipapray na natin. Ano bang point ko? Dapat mula dito sa mga elders, sa mga naandito sa harapan, papunta sa inyo, dapat ang Biblia na pag-aaralan. Dapat hindi siya nahiwalay sa labig natin. This is the second point. In order for us to prepare for success, we must constantly meditate on the Bible. Not just to study the Bible or daily study the Bible, but constantly meditate on the Bible. Bible meditation is essential for success. Ngayon, pag sinabi mo, Pastor, ba't ganito ang buhay ko? Marami kami problema, may ganito. Tanungin mo, ikaw ba nagme-meditate ka ng Word of God? Tanungin mo nga po yung katabi mo, ikaw ba nagme-meditate ka ng Word of God? Nagme-meditate. Ano po, nagme-meditate ka ba? Ha? Alam nyo, yung Hebrew word for meditation or for meditate means to moan, grow, utter, use, or mutter. The ancient Hebrew lexicon of the Bible says it is to be in continual contemplation over a matter. So pag sinabi po natin
contemplation or continual contemplation. Ito po yung patuloy na pagmumuni-muni. Pinagninilay-nilayan mo yung Word of God. Yung pinag-aralan mo. Hindi lang basta sa ulo. Hindi po. Halimbawa po, yung pinasa po natin kanina, Matthew 6:33. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek first His kingdom. Pero mo kung yun ang laman ng isip mo, sa buong maghapon, di walang pagkakataong mademonyo ang isip mo. Amen? Kaya kung minsan, nadidemonyo ang isip natin, pati reaction natin, demonic na, kasi, ang nasa isip po natin, hindi naman po yung Word of God eh. Ang nasa isip po natin, madalas yung problema natin. Sino po dito nag-iisip ng kanyang problema? Wala akong taas ng kamay, talaga. O sino po, ano na yan? Sigurado, tablado na yan. Bakit? Pag hindi nag-iisip ng problema, yan ang iniisip niya ng Word of God. Kasi nga araw-araw nagbabasa ano. Parang hindi na kayo nasagot doon. Kapatid, maging totoo tayo. Hindi ka lalaya dyan kapag di mo inamin sa sarili mo. The first thing you need to realize is this. If you will not continually meditate the Word of God in your lips, you will not be successful. Hindi po. Minsan, ang description natin ng success ay yung marami kang pera, marami kang makapal ang wallet mo, or marami kang naipon sa bangko. Hindi po eh. Ang success po ng Diyos, holistic. Mula doon sa material hanggang spiritual. Kasi baka mamaya, lumago ang iyong bulsa, pero hindi naman lumago ang iyong pananampalataya. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. So, pinag-uusapan po natin success po dito ay holistic. At pag sinabi po natin meditation of the Bible, continual meditation of the Bible, ito yung pagbumuni-muni. Tanungin mo, ba't ba ganito ang buhay ko? Baka may kulang. Ano yung kulang ko? Hindi ako nagbabasa ng Bible. O baka ang kulang ko, hindi ko minemeditate yung nabasa ko. O kaya naman, pagdating ng message, napakinggan ko lang. Pero pag uwi ko, sumingaw na. Sino po dito yung pag-uwi, naalala pa yung message? Kami po, konti lang. Ano po title ng message natin ngayon? Ano ba? You and your Bible. Di ba? Ano po text natin? Joshua 1:8. Di ba? O di pag uwi nyo, kung nag-notes kayo, maganda itong tinalakay namin eh. Ma-share na ito. Maganda itong tinalakay namin ito eh. Gusto ko to. Alam niyo po yun? Yung babalik-balikan mo siya kasi masarap siya. Meditation involves mature reflection on the Word of God. That's meditation. Meditation takes discipline. Kailangan may disiplina. Bakit? You have to remove all distractions. Ano po? Na nakikipag-compete doon sa Word of God na nasa isip mo. And you need to ask God for help. Ano po? You need to share that meditation. Alam mo, ang ganda ng aking nabasa kanina. Alam niyo kami ni Sister Carol, sa bahay, dahil nga po, talagang I asked my family to strictly read the Bible, have their personal journal and devotion. Mga kwentuhan po kami, alam pag binalikan mo yung Bible, meron ka ulit makikita, meron ka ulit matidiscover, mabe-bless ka talaga. Hindi po dapat binabasa yung Bible lang just for the sake na matapos lang natin basahin. No. Kailangan po yun dinemeditate. Para pong pagkain yan. Pag kumain po kayo, kailangan yung pagkain ninunguya, nilalasa. Bakit po? Nakakita na ba
tao na pag kumain, lunok na lang ng lunok? Hindi na minunguya? Meron po ba sa inyong gano'n? Nag-i-enjoy po ba kayong kumain, lulunok na lang po kayo? Ha? Ang ulam niyo po, adobo. Pagkatapos, pag sumo, lunok na lang. Eh kung paano kung bumara yan? Eh di nabilaukan ka. Ang Bible po, minunguya. Alam mo yung minimeditate mo siya, nilalasa mo siya, ninanamnam mo siya kung gaano siya kasarap, kung gaano katamis yung pangako ng Diyos sa'yo. Ganon ang pagbabasa ng Biblia. Hindi yung basta mairaos lang. No? Okay, next. Hindi yung ganon. Lalasahin mo to. Sarap talaga itong pangako ng Panginoon. Grabe talaga. Iba talaga yung Word of God. Amen po ba? Balik tayo sa gano'n. Balik tayo. Huwag na kayong magtaka kung bakit mahirap ang ating buhay. It's because hindi nga natin ito ginagawa. Eh samantalang ito yung prescription ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos. Magkaroon ka ng isang masaganang buhay. Ganap at kasaya-saya. Pero ito muna ang sabi niya, study the Bible daily, meditate on it day and night. Hanggat hindi mo yan nagagawa, di ka makakarating doon. Ito ang reality. Since God requires Bible meditation day and night, obviously, mga kapatid, no? God knows we cannot stop from all the things that we're doing. Obviously. Kasi minsan ay inisip natin, kung mag-aaral ako ng Bible day and night, di wala na ako magagawa. Totoo po ba yun? Totoo po ba yun? Wala ka na magagawa? Ha? Pag ba ikaw ay nag-meditate ng Word of God, wala ka na magagawa? Totoo hindi? Hindi totoo. Bakit po? Kasi ang sinasabi po rito, alam naman ng Diyos, may trabaho tayo. Yung iba nagtuturo, yung iba estudyante, yung iba sa atin nasa opisina, yung iba sa atin nagmamaneho. Alam ng Diyos yun. Pero ang sinasabi po niya rito ay hindi dapat mawawala sa isip natin na pinagnilay-nilayan po natin yung Word of God. Ano ang gusto nyo? Ang pagnilay-nilayan nyo, yung problema nyo? O pagnilay-nilayan nyo, yung pangako ng Diyos sa inyo? Pero di po ba mas madalas ang pinagnilay-nilayan natin yung problema? Tama? Sabi mo sa tabi mo, umaming ka. Umaming ka. Sabi mo sa kanya, huwag kang pakunwari. Sabi mo sa kanya, umaming ka. Totoo po yun. Ang lagi natin iniisip, lalo na pag wala kang pera, ay, ano kaya yun? Pera. Ano kaya yun? Ito ang problema. Kami meditate mo nang kami meditate na wala kang pera, hindi ka naman nagkapera. Sino po rito yung nag-meditate ng 1 million problems pagkatapos nagkaroon siya ng sukle na 1 million? 1 million wrinkles. Bakit? Eh kasi pag yun ang iniisip mo lagi, anong bunga? Stress. Worry. At ito ang masakit. Hindi gusto ng Diyos na warrior ka. Hindi po gusto ng Diyos nyo. So anong dapat? Ang minimeditate po natin ay Word of God. Tandaan niyo po, worry. Look at this. Worry results from meditating on the wrong things. Ano po? Lahat po ng worry ay resulta ng mga maling minimeditate mo sa isip mo. Kaya hindi ka makagawa at makaisip ng maganda. Bakit? Kasi ang nasa isip mo, pangit. Ito matindi. Pag ang nasa isip mo pangit, pati itsura mo affected. Totoo po yun. Worry is result or is a result, ano po, ng mga bagay na inisip na mali. Mga problema. Sino po rito ang maraming problema? Sino po? Hindi, taas po, yung totoo. Sino po rito ang maraming problema? Yan. Tanong, iniisip niyo po ba yan? Iniisip niyo. Nakatulong. Oh, kita niyo, hindi naman pala eh. Di ba? Oh, ngayon, ito po ang tanong ko. Sino po rito, nakikinig ka ng Word of God? Nagbabasa ng daily devotion, night and day, galing kay Pastor Rodel. Sino po? Tanong, nakatulong. Oh, kita nyo, hindi yun na lang.
Bakit naman pag-iisipan mo yung problema? Kung hindi naman pala nakakatulong sa kalusugan mo, natanda ka pa ng maaga, eh di pag-isipan mo na lang yung pangako ng Diyos at sabihin mo, may pangako ang Diyos sa akin eh. Sabi ng Panginoon eh, pag siyang inuna ko, hindi na ako pababayaan eh. May pangako ang Diyos sa akin eh. Pag inuna ko ang kanyang kaharian na lahat ng aking pangangailangan, ibibigay niya sa akin eh. May pangako ang Diyos na ganito eh. Siya ang bahala sa akin. I will never leave you nor forsake you. Eh kung yun ang iniisip mo, hindi lagi kang positive. Amen po ba? Pag may tao kang nakausap at sabi sa iyo, alam mo, laki ng problema, huwag ka mag-alala. Kasi kasama natin ang Diyos. At pag ang Diyos ay kasama natin, siya ang bahala sa atin. Amen? Pero pag ang tao, ang daladala niya at iniisip niya na problema, yung kanyang kaibigan pumunta, huminga ng problema, alam mo may problema ko. Sasagutin siya, hindi mas malaki. Naghingahan na lang kayong dalawa ng problema, pero walang naitulong. Pero isang mananampalataya na disiplinado sapagkat nag-aaral ng Biblia, paghinga ng problema sa kanya, tablado na. Bakit? Sasabihin niya, kapag kasama natin ang Diyos ang bahala. Dahil sabi ng kanyang pangako, sasamahan kita, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Isipin mo yung mga pangako na yan. Eh, kailan mo makiklaim yan kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Tapos ang binabasa mo yung Facebook lang. Di ba? Mga kapatid, yung mga worry na yan, resulta yan ng mga maling minimeditate natin sa isip natin. Tigilan mo na ang pag-iisip ng mga bagay na hindi maganda. Sabi mo sa katabi mo, itigil mo na, please. Palakpakan natin ang Panginoon ngayon! May natututunan ko ba? O, in-notes niyo po, ito yung pangatlo, and this will be the last. Ngayon, araw-araw, pinag-aaralan mo yung Bible. Maganda yon, no? Amen po ba? O, ngayon, ito na, alam mo na, dapat pala daily, minimeditate yung Word of God. Nasa office man ako man ay nasa school, nasa opisina, o nasa community, o nasa bahay. I need to meditate kung ano yung pinangako ng Diyos sa akin. Ito yung pangatlo. Pag na-meditate, nabasa mo, na-meditate mo, ito yung pangatlo. Prepare for success, mga kapatid. Ito, guard that we obey all that God says. Bantayan mo na na masunod kung ano yung sinabi ng Diyos. Andyan na po ngayon yun. Yan na po yung susi ng pagbukas ng pagpapala. Saan? Na andyan po sa pagsunod. Tatanda po natin, success requires full obedience. Okay? If Joshua wanted to prosper and succeed, he must obey all what God has said to him. Diba? If we do not obey all that God says in the Bible, we cannot expect to prosper and be successful. We cannot pick and choose what we want to obey. Hindi mo pwedeng, ito lang ang susundin ko, madali ito eh. Mahirap to, mahal yun ang kaaway, di bali na lang. Wala eh, kaaway ko yan. Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng pipili ka lang at yun lang ang susundin mo. Hindi po. Sundin mo lahat. Tanong po, sino po dito nagkasakit na bukod sa akin? O tanong, ano pong binibigay ng doktor na nilalagay po doon sa maliit na papel? Prescription o reseta. Doon po nakalagay yung instruction. Ano po mga instruction karaniwan? Ang gamot na ito, iinumin mo 3 times a day. O ito naman, iinumin mo before meal. Ito naman, iinumin mo after meal. 1 hour after meal. Tanong, pag hindi mo sinunod, gagaling ka ba? Ha? Gagaling ka ba pag di ka sumunod? Hindi. Nandun pa rin yung sakit. So para ikaw ay gumaling, kailangan mong sundin lahat. Ngayon, kapag hindi ka gumaling, babalik ka sa doktor. Tatanungin ka uli ng doktor, binili mo ba yung gamot? Dok, ano lang po eh, 5 piraso lang. Sabi ko 20 pieces ang inumin mo eh. Ito, nabili mo ba ito? Dok, 2 lang po nabili. Sabi ko, saan po bilhin mo nito? Nainom mo ba lahat ng nasunod ba? Hindi, Dok eh. Kaya nga
andito na naman tayo. Papagalitan ka ng doktor. Sino mo rito napagalitan na ng doktor? Alam mo, pag napagalitan ka ng doktor, wala ka na lang i-make, di ba? Sinabi ko na kasi sa inyo, mami, pagka babae, oh, daddy, di ba sabi ko sa iyo ganito, o ganyan, eh bakit di ka sumunod? Well, ang doktor nga nagagalit eh. What can you expect from our God? Yes, God is loving God. Totoo po yun. But there will be a certain time, sasabihin ng Diyos, anak, gusto naman kitang i-bless eh, bakit kasi sumusunod? Tandaan po natin mga kapatid, if we do not obey all that God says in the Bible, we cannot expect to prosper and be successful. Hindi pwedeng pick and choose kung ano po ang gusto po nating sundin. Yung observing, mga kapatid, takes discipline. Sa ibang salin ng Bible, ginamit po yung salitang observe. Everybody say observe. Ano po? That word means to watch over or guard in a sense of preserving or protecting. God said that for success, we must guard that we do what He said. Kailangan bantayan nating masunod kung ano po yung sinasabi ng Diyos sa atin. Mga kapatid, maganda ang plano ng Diyos sa atin. Nakasulat sa Biblia yung plano ng Diyos sa atin. Hindi mo na kailangan manghula kung ano ang future mo kasi ang future mo nakasulat na sa Biblia. Ano lang kailangan mo? Basahin ang Biblia, i-meditate araw-araw at sundin ito. At sisiguraduhin ko sa iyo, ang sabi ng Joshua na binanggit po natin kanina, chapter 1 verse 8, you will become prosperous and successful. Tayo natin ito kaya. We have examined 3 requirements that we must fulfill to prepare for success. Ano po? One is to prepare for success, mga kapatid. Kinakailangan po ng we need to daily study the Bible. We need to constantly meditate on the Bible day and night. So we need to guard that you and I obey all that God says. Alam ko lahat po tayo gusto natin maging successful. Amen? Gusto rin po ni Lord. Pero hindi po mangyayari yung gusto ni Lord kung hindi po natin susundin to. So basically, lahat nag-uugat dito sa instruction po na ito. Mga kapatid, balik tayo sa Biblia. Balik tayo sa Biblia. Ibalik po natin ang Biblia sa buhay po natin. Masyado na pong nakonsume ng social media ang buhay mo. Masyado na pong nakonsume yung buhay mo ng trabaho. Masyado nang nakonsume yung buhay mo ng kaibigan o ng barkada. Masyado nang nakonsume ang buhay mo ng mundong ito. At anong resulta? You're poor spiritually and even materially. And the Lord is touching you right now and encouraging you this morning. Anak, balik ka kasi sa salita ko. Balik ka dito kasi maganda ang plano ko sa iyo. Mga kapatid, that is the importance of the Bible in our lives as a Christian. God wants us to prosper. God wants us to have a successful life. But you need to go back. 3 things again, dapat nating tandaan, araw-araw, pag-aralan ng Biblia. Meditate on it day and night. And guard yourself to obey all kung ano yung sinabi ng ating Panginoon. Anong pangako niya? And you will be prosperous and successful. Shall we come to the Lord in prayer? Heavenly Father, hindi na po ka namin, Panginoon, kailangang itago sa inyo yung realidad. Aamin po kami. Lahat kami, Panginoon, malaki ang pagkukulang po namin. Pagdating po, Panginoon, sa pagmamahal sa iyong salita. Totoo po na gusto namin maging successful. Totoo pong gusto namin maging matagumpay sa buhay. Pero Panginoon, yung gusto namin, Panginoon, kung pwedeng gusto lang namin, pero walang back-up ng kagustuhan mo kasi hindi ka namin sinusunod. Kaya po, Lord, sa oras na ito,
Kaming mga anak mo dito sa COC San Pedro, Panginoon, nagbabalik loob sa iyong mga salita. At minsan pa'y tinatalaga yung sarili namin bilang mga Bible believers, Panginoon. Tinatalagang muli ang aming sarili. That we will go back to your words and we will allow your words to reign in our hearts, in our minds, in our lives, in our family, and in your church. Father God, tulungan mo po kami. Because there is so much struggle sa buhay namin, Panginoon, na pilit na umaagaw ng aming atensyon sa iyong mga salita. Panginoon, pag nagkagano na napagbigyan namin itong mga struggles na to, babalik kami sa buhay na hirap kami spiritually and materially, O God. Ayaw na po namin ng gano'n. And that's why we're asking you, Lord, to help us, O Lord, to remove all those obstacles, O Lord. Or help us, Panginoon, through the power of your Holy Spirit, to overcome those obstacles that we have, Lord, so that we can really focus on your words. We can study your words day and night, O Lord. And we will become a blessing to others because we claim your promises by reading, meditating, and obeying your mandates. Thank you so much, Lord, for your words, for your reminder. Thank you, Holy Spirit, for convicting our hearts. At kung nasaktan po kami, Panginoon, salamat po. Dahil mahal na mahal mo po kami. Ayaw mo po kaming manatiling ganito. Salamat po ng marami, O God. Gusto mo po, Panginoon, kami ay lumago sa aming relationship sa inyo. Lalo na po sa panahong ito, Panginoon, na ang sanlibutan ito, Panginoon, ay pilit, Panginoon, na hinahatak ang mga tao papalayo sa iyo. Panginoon, lalo po kaming maging malapit sa inyo. At kung kami, Panginoon, ay hindi palabasan ng Biblia, Panginoon, sa araw na ito, simula ngayong araw na ito, Panginoon, nangangako po kami, lagi naming babasahin, meditate at susundin ang iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. In the name of Jesus, lahat tayo magsabi na, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin na malakas ang Panginoon. Hallelujah. Na-bless po ba tayo, mga kapatid? Handa na ba tayong mag-aral ng gusto? Ng salita ng Diyos? Amen. Tayo patuloy naman at manatili tayo nakatayo, patuloy tayo mawid sa Panginoon.
isang buong linggo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay sinamahan at pinagtagumpay po sa mga pagsubok, problema na aming nagdaanan, O Lord, na kayo po, Panginoon, siya nagbigay ng solusyon, O Lord. Pagkatunay po, Panginoon, kayo ay lagi namin kasama, O Lord. Kaya, Panginoon, sa pagkatapos ng gawain na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, at nag-aalay ng pagsamba, O Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga awit na aming inawit bilang aming handog ng buhay. Nawa, Panginoon, ay naitas namin, Panginoon, ang iyong kapilang pangalan, O Lord, sa aming buhay. Panginoon, salamat muli, Panginoon, sa aming mga salita, Panginoon, na iyong inihayag. Tumagal dito, O Lord, na tulungan niyo kami, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy namin pagkilay-hilayan, O Lord. Upang sa ganun, O Lord, ay maranasan namin, Panginoon, isang masagana at kasiyasiyang buhay, Panginoon, na iyong sinangako sa bawat sila, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon, O Lord, na hindi namin nasusunod, Panginoon, ang kalooban sa aming buhay, O Lord. Pagkat, Panginoon, minsan pinangungunahan namin, Panginoon, ang kalooban, O Lord. Kaya patawaran niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makasunod sa iyo nais, O Lord, na gawin namin para sa iyo, Panginoon. Sa aming mga ministry, O Lord, dalangin namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, patuloy na pumili sa aming buhay. Kayo po, Panginoon, ay patuloy na magpapaalala sa amin, O Lord. Ako minsan kami po, Panginoon, naliligo ng landas, O Lord. Ituwin niyo po, Panginoon, ang aming landas, Panginoon, patungo sa iyo, O Lord. Kami ako narito na mabuhay sa sanlibutan ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na sumama sa amin sa araw-araw, O Lord. Lahat ng aming mga plano, Panginoon, sa iyo namin kayo nagtatagumpay, O Lord. Nawa, Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa at para sa langit, O Lord. Lord, di po, Panginoon, dalangin namin ang aming mga kapatiran ng mga pinagdaraanan na problema sa buhay. Ano mang kanilang problema, O Lord, nalalaman niyo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Di man namin mabangit sa isa, O Lord. Alam niyo, aming Panginoon, kaya sila po, Panginoon, na yung nakikita, O Lord. Kaya, Panginoon, patuloy namin sila itinataas, O Lord, kung sila man po ay may problema sa kalusugan, pinansyal, at higit sa lahat, Panginoon, problemang spiritual, O Lord. Panginoon, i-commit mo niyo sila, Panginoon, yung banal na Espiritu, O Lord, upang sa lalay pa yung na patuloy na lumakas ang kanilang pananampalataya sa iyo, O Lord. Dahil doon sila, Panginoon, natuloy ang agawin ng kaaway, O Lord. Pagkatuloy mo po, Panginoon, kami ay nasa huling araw na, O Lord, na kung paano kumikilos ang kaaway, O Lord. Kaya dalangin natin, Panginoon, patuloy kayong kumilos sa aming buhay, Panginoon, upang sa ganun, O Lord, mapagtagumpayan namin ano magawa ng kaaway, O Lord. At sa aming pagsamantalang paghiwalay, Panginoon, dalangin namin ang iyong pag-iingat, O Lord, sa aming pagbiyahe, patungo sa aming tahanan, O Lord, kung sa lugar na aming mapupuntahan, Panginoon. Itaglayin namin ang iyong proteksyon at iyong pag-iingat, O Lord. At sa darating mga linggo na ang pamumuhay, Panginoon, sa iyo namin pinatagubigin, O Lord, na aming mga plano. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng ikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob sa isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Amen.